Alright, magandang Saturday afternoon mga kaibigan. Ito pong muli ang inyong lingkod, Sultana de Manila. Pag-usapan po natin si VP Inday Sara at yung controversial confidential fund na nakakonekta sa kanya. 500 million pesos confidential fund for the office of the Vice President. And according to her, ito daw po na confidential fund na ito ay hindi lang ngayon mangyayari, kundi parang itinatakda na po niya para ito sa mga susunod pa, sa mga susunod na Vice Presidents. So parang parang batas na siya. At bukod po dyan, mayroon pa siyang 150 million pesos. Again, confidential fund for the Department of Education, being the secretary. Na sa totoo lang po, ngayon lang nangyari. Ngayon, parang masyado po itong high maintenance, itong ating Vice President. Worth millions. Idagdag natin yung kanyang mga sahod. She is worth 1 billion pesos in a year. For what? Is she worth it? May saysay po ba na ang ating kabanang bayan ay maglabas ng ganito kalaking pera para sa isang government official? That's the Vice President, second highest official of the land. Pero, tanungin po natin ang ating mga sarili, worth po ba siya sa halagang ito? Ano meron sa kanya para sahuran siya or pagkatiwalaan siya, bigyan siya ng ganito kalaking halaga na sa totoo lang, hindi natin pwedeng pakialaman or tanungin. Hindi pwedeng suriin, busisiin. At, sad to say, kasabwat pa yung mag-aapruba, yung magbibigay talaga ng pondong yan, yung Kongreso, lower and upper house. Pareho po silang nag-approve. So, para bang yung taong bayan ay wala na talagang kakampi. Wala nang kakampi. Inaagawan tayo ng pera. Sige lang. Okay lang. She's worth it. But, is she? Unang-una, ano ba meron siya? Ano ba siya? Magagalit sa atin naman itong mga DDS. Wala akong pakialam. Magalit kayo. Ito ang totoo para sa akin. Ano meron kay Sara para bigyan natin ng ganito kalaking pera? Ganun ba talaga kadelikado ang buhay niya? Mas delikado pa ba ang buhay niya sa buhay ni President Marcos? Or kung sino pa? Mas pangpanganib pa pala ang buhay niya kaysa sa Santo Papa? Wow! Naging anak ka lang ni
Naging anak ka lang nung duwag na ex-President Duterte. Sa bagay, duwag kasi yun eh. Bakit duwag? O di ba? Bahag buntot siya sa China, kahit binubuli na eh, kaibigan pa rin. Magalit na kayo sa akin, wala akong pakialam. Yun ang totoo. Sumasamba kayo sa walang kwentang tao. Wala siyang kwentang tao. Wala siyang kwentang pangulo. Dahil ipinagkanulo niya ang bansa natin sa kalaban. Sino bang kahalintulad niya? Si Judas? Yeah, si Judas. Ang pambansang Judas. Balikan natin yung anak ni Judas, na mukhang isa ring Judas. Judasa. Harap-harapang hinuhudas yung kabanang bayan. Ang swerte naman niya dahil kasabwat niya ang karamihan dyan sa Kongreso, kung saan yan ang nagbibigay permiso sa panghuhudas ng kabanang bayan. May magsasabi na naman dyan, tumigil ka na, tanda, matulog ka na. Ikaw ang matulog. Huwag mong pakialaman ang don't mess with my business. Kung ayaw mo sa sinasabi ko, free to go. Yung katanungan ko po, kaya nyo bang sagutin na mahalaga ba ang buhay ni Sara Duterte? Siyempre mahalaga. Mahalaga siya sa kanyang pamilya natural. Mahal siya sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. But being an official of the land, mahalaga ba siya? Sige nga. Nako, sana nakikinig sa akin ngayon yung DDS vlogger dyan na matanda na super gigil. Makinig ka. Wala akong pakialam kung manggigil ka. Ito kasi ang nakikita kong katotohanan. Diyan, sa ginagawa mong poon. Unang-una, bakit ko na itanong na worth ba si VP Sara para magkamal, humawak, gumasta ng 650 million para sa kanyang seguridad daw? Bakit? Sino ba naman ang gustong tumira sa kanya? Sa totoo lang, mas may gustong tumira kay PBBM, hindi sa'yo. Baka nga grupo nyo pa eh. Kayo dyan ang nagpakita na gustong magpatalsik sa Pangulo. Ganun ba kamahal ang kanyang seguridad? More than $500 million pesos na ayaw bitawan, ipinanlalaban, naninindigan dyan sa panghuhudas sa pera ng bayan para sa kanyang seguridad. Baka merong mga may galit sa kanya, yung mga makakaliwa ba, yung mga kanyang mga ni-red tag. Kasalanan mo yun. Kasalanan mo na nire-red tag mo sila. You should suffer the consequence of it. Ngayon, ang idadamay mo, ang mananagot yung taong bayan,
yung pera ng kaban ng bayan na dapat para sa bayan. Ano mayroon si Sara para bigyan natin ng 2.3 billion? Ang tali-talino ba niya? Diyos ko. Eh, sa tingin ko, hindi eh. Parang nga hindi siya lawyer kung magsalita eh. Matapang lang. Yung tapang kasi niya, yung tipo bang rebellious, tapang ng isang spoiled brat. Sige, subukan nyo na kasi na hindi sa kanya ibigay yung hinihingi na confidential fund. Baka maglupasayan dyan sa kalsada eh. Ay, confidential fund. Napakatalino ba niya para gastusan natin ng ganito kalaking pera? Napakabait ba niya para panghinayangan siya? Eh, sa tingin ko, wala nga siyang pagmamahal sa masa eh. Tingnan mo ang ginagawa niya ngayon sa DepEd. Kunwari eh, concern siya sa safety, sa security ng mga batang mag-aaral. Kaya pala niya inaagawan ng mga classroom at dagdag na teacher para lang mapunta sa kanya paniguridad niya sa sarili niya. Anong siguridad ng kabataan? Siguridad mo. Para magti-tree planting lang, kailangan ng confidential fund. Ginagago ninyo. Pare-pareho kayo dyan. Yung mga nandyan sa Senado, siyempre apwera doon sa mga kumontra, kung sino man yun. Sino ba yung nag-approve? Number 1 na dyan, yung mga, siyempre, yung mga tuta ng Duterte. Nanguna dyan si Jinggoy eh. Tuta yan ni Sara eh. Masyadong gandang-ganda kay Sara. Kahit wala sa lugar eh, blurting, chauvinistic remarks. Parang hindi senador. Napakagaling ba ni Sara para bigyan ng limpak-limpak na pondo? Ano ba ang nagawa niya? Ano ba ang mga proyekto niya na worth hundreds of millions? Ano na ba ang na-achieve niya bilang isang vice president or secretary? Wala ngang alam. Diyan sa trabaho niya sa DepEd, my goodness. Mas may alam pa yung mga USEC. Di pa dapat nag-secretary siya yung pinakamatalino dyan? Siya nga ang head eh. Anyari sa bansa natin? Masyado ninyong ini-spoil itong brat na ito. Spoiled brat. At kayo mga nag-aproba dyan, yung mga kumontra dun sa gustong bumusisi, para kayong mga inutil. Mga inutil na taga-silbi ng bayan ko, no? Sino pinagsisilbihan ninyo? Yung mga sarili ninyo? At itong spoiled brat na ito? O kayo mga nasusuya dyan na nakikinig sa akin, nanonood sa akin, kung ayaw ninyo sinasabi ko, go. Don't care. Ala naman akong kinikita sa inyo eh. Ala naman akong kinikita dito sa pagbo-vlog ko. Oo, di ba? Dahil ini-skip nyo rin naman yung mga ads ko eh. Kaya wala akong kinikita sa inyo. I'm on my own. I spend my own resources vlogging. Pero wala akong kinikita. Okay na lang.
Kaya itong mga, nakakagigil itong mga nag-approve na ito, lalo na itong nag-terminate ng hearing, dyan sa Kongreso, yung si Sandro Marcos. Naturingan pa naman, ay, sayang lang yung pagiging apo mo ni Marcos. Diyan naman sa Senado, yung nag-terminate dyan, Bong Revilla. Tapos yung chauvinist pig na si Jinggoy. Kayong mga nag-approve dyan, mga wala kayong kwentang public servants. You are not oath to be there in your seats. Mga wala kayong kwenta. Mga inutil. Mga bobo. Did you hear that? Inutil. Bobo. Puro pera. Puro kayo pera, pera, pera. Well, hanggang dito na lamang po dun sa mga nagtapos sa aking video. Shout out po sa inyo at maraming salamat po sa panonood. And I hope to see you in my next vlogs. Maraming salamat.